Park Do-jin handa nang gawing believer si Thomas Andre. Lim Tae-gyu nahuli si Park Do-jin kung kaya't kakalabanin niya ang dalawang S-rank hunter. Arsha handa nang kontrolin si Sirka pero sa paghingi ng tulong ng bata ay dumating si Suho upang kalabanin ang grupo nila Arsha. Kaya naman dahil maganda ito ay wag na nating patagalin pa ang chapter 67. At kung bago ka lamang sa aking channel ay mag-follow and subscribe ka na upang maging updated ka sa ating solo leveling manhwa review. Maraming salamat. Let's go! Pinakita ang shadow item ni Mr. Choi ay nasa level 16 na, kung saan ang skill nito ay may kakayahan na bawasan ng 30% ang activation time sa loob ng 1 minuto. Sa pag-atake ni Mr. Choi ay kasama niya na pala sila Dongwook at Jongsu sa pakikipaglaban at makikita natin na may halimaw na tila ba gawa sa snow ang kanilang kinakaharap. Ramdam ng mga halimaw ang bawat apoy na tumatama sa kanila at nasabi ni Dongwook na gaya ng inaasahan niya kay Mr. Choi ay hindi na nito kailangan ng kanilang tulong. Subalit biglang nagpakita ang isang halimaw at nasabi ni Mr. Choi na ang ibang halimaw ay buhay pa din. Subalit napangiti si Dongwook dahil ito na ang tamang oras para gamitin ang kanyang shadow item na armor kung saan nasa level 12 na ito. At nasabi na ang damage na kanyang natanggap ay baliwala lamang dahil may kakayahan ng kanyang armor na balutin ng mana ang kanyang katawan at palakihin upang maging depensa. Nasa level 11 naman ang shadow item na gamit ni Jongsu kung saan kino-convert niya ang kanyang depensa upang gawing attack power at sa pagsuntok niya sa halimaw ay butas talaga ang nangyari sa katawan nito. Hindi raw akalain ni Jongsu na magagawa niya ang ganito sa loob ng S-rank dungeon at sagot ni Dongwook na ito daw ang resulta ng special training na binigay sa kanila ni Suho. Bigla namang dumating sila Baek Yunho at nasabi na mukhang kontrolado na nila ang lugar na ito at pinakita na ang kanyang shadow item ay nasa level 20 na habang ang shadow item naman ni Baek Miho ay nasa level 10 naman. Subalit hindi naman nakatanggap si Giho ng shadow item dahil sa kakulangan ng oras. Nasabi ni Baek Yunho na mukhang nakarating na ang Scavenger Guild sa mas malalim na parte ng dungeon at sagot ni Mr. Choi na kailangan nilang magmadali at tugon naman ni Jongsu na pasalamat sila sa tamang desisyon ni Mr. Choi dahil nagawa nilang magsama-sama ng mabilisan. Subalit ano daw ang gagawin nila sa 4 na hunter na hindi pa nila nakikita. Sagot ni Mr. Choi na hindi nila kailangang mag-alala dahil tiyak na mas gusto ni Suho na mag-isa kaysa sumama sa kanila dahil nais nitong makahabol kila Thomas. Samantalang ang Reapers Guild naman daw ay mas nanaisin na kumilos ng hiwalay. Kaya naman sa uli daw ay magkikita-kita pa rin sila dahil ang silid ng boss ang destination ng lahat. Ang kalaban daw nila ay ang Scavenger Guild kung saan nandito si Thomas Andre, isa sa may titulo bilang national level hunter kung saan ipapakita nila ang kaya nilang gawin bilang representative ng Korea. Pinakita naman sila Thomas kasama ang ibang member ng kanyang guild at isang nilalang ang nagmamasid sa kanila mula sa malayo kung saan pinakita dito sila Park Do-jin kasama sa Lee Yun-suk na isang S-rank hunter. Sa isip ng alien na sa wakas ay nakita niya na rin si Thomas dahil kung sakaling magawa niya itong kontrolin ay magagamit niya ang kapangyarihan ni Thomas bilang national level hunter upang ipangtapat laban sa ibang S-rank hunter para makontrol niya din ang mga ito. At kung sakaling nga na magawa niya itong makontrol ay pwede na siyang magsimula ng digmaan gamit ang mga barahan na kanyang hawak o kaya gamitin ng mga barahang ito para isakripisyo upang makagawa siya ng milagro. Kaya naman sinimulan niya ng balutin ng mana ang star fragment na kanyang hawak at gawing bala na parang palaso sa isang pana na parang ginawa niya din nung tinira niya si Suho sa likod. Pero isang boses ang nagsalita kung saan sinabi nito na kahit gaano kahigpit ang kanilang laban kila Thomas ay mas nanaisin niyang hindi makipaglaban sa ibang guild para sa bisyong ito. Kaya naman napahinto ang alien sa kanyang binabalak at dito ay sinabi ni Lim Tae-gyu na bilang guildmaster ay hindi siya magbubulag-bulagan sa behavior na pinakita ni Park Do-jin at kanyang tanong na ano ang ginagawa nila Park Do-jin sa lugar na ito dahil hindi sila nakipag-regroup kila Mr. Choi. Sagot ni Park Do-jin na nagkataong lumanding sila malapit kung nasaan ang Scavenger Guild. Kaya naman kanyang naisip na sundan ng mga ito upang agawin ang rewards na kanilang makukuha. Pero sagot ni Lim Tae-gyu na nagsisinungaling si Park Do-jin sapagkat pinapanood niya na ang paggalaw nito mula sa malayo simula nang magsimula itong lumanding kung kaya't nagsisinungaling daw ito sa kanyang sinabi na lumanding sila malapit sa Scavenger Guild. Ang pagsabog na naganap sa kanilang sinasakyan ay kagagawan daw ng ability ni Lee Yun-suk. Kaya naman kanyang tanong na ano ang binabalak ng dalawa pero sagot ni Park Do-jin na hindi niya inaasahan na mapapansin ni Lim Tae-gyu ang kanilang ginawa at gaya ng kanyang inaasahan sa isang Rangers ay naihiba ang level ng instinct nito. Gaya daw na nangyari kay Lee Min-sung ay buhay pa daw sana ito kung nanatili lamang itong tahimik at nang marinig ito ni Lim Tae-gyu ay sobra niya itong kinagulat at sinabi muli ng alien na kahit hindi national level hunter si Lim Tae-gyu ay wala na siyang magagawa
dahil isa pa din naman daw itong S-rank hunter at dito ay natake bigla siya ni Lee Yun-suk mula sa likod habang ang alien ay binabalak na ilagay kay Lim Tae-gyu ang star fragment na kanyang hawak. Pinakita naman ang ibang version ng star fragment na hawak ni Arsia dahil sa oras na mailagay niya daw ito sa katawan ni Circa ay hindi na nila kailangan pang magsagawa ng walang kwentang pag-uusap. Sinabi naman ni Pia na wag raw maging tanga si Circa dahil kailangan lamang nitong sumunod ng maayos kay Arsia at sa pagbigay ni Arsia ng star fragment sa kanyang alupian ay naisip naman ni Circa na wala siyang idea sa sinasabi ng dalawa dahil nais niya lamang protektahan ng kanyang mga kapatid. Humingi ito ng tulong kay Chacha, ganun na din sa kanyang lolo at nang malapit nang bumuon sa kanya ang star fragment ay isang kamay ng Shadow ang nagpakita sa kanyang likod kung saan hinuli nito ang alupian na sobra namang kinagulat nila Arsia at Pia. Nagawang patayin ng Shadow Soldier ni Suho ang alupian ni Arsia at nasabi ni Circa na diba ikaw ang samo ni Ho-Ho at sinabi naman ni Arsia na wag raw sabihin na nakita na ni Circa ang tagapagmana ng Shadow Monarch at sagot ni Pia na kung ganun daw pala ay tiyak na darating natin ang tagapagmana ng Shadow. Sa pagkabasag ng star fragment ay nasabi ni Arsia na wala siyang ibang dalang fragment at hindi niya nais labanan si Suho dahil hindi niya gustong masira ang kanilang kontrata sa Itarim. Kaya naman ang tanging gusto lamang niyang mangyari ay hulihin niya si Circa sabay alis sa dungeon ito at inutusan naman niya si Granga para sa paghuli sa descendant ng Frost Monarch. Sa isip ni Circa na hindi na siya magpapabaya pa sa pagkakataong ito dahil sila Arsia daw ang unang umatake sa kanya kung kahit papatayin niya ito at sa kanyang pagsugod patungo sa dalawa ay biglang nagpakita si Granga sa kanyang harapan sabay inatake siya sa katawan na sobra talaga niyang ininda. Nagmadali namang sumugod ang Shadow ni Suho upang suntukin si Granga dahil ngayon ay nagawa na nitong ulihin si Circa pero madaling nahiwa sa gitna ang mukha ng Shadow patungo sa kanyang katawan hanggang siya ay tuluyang napatay ni Granga. Habang hawak ni Granga ang buhok ni Circa ay naisip ni Circa na sobrang lakas ng kanyang kalaban at habang siya ay umiiyak ay nasabi ni Arsia na wag itong gagalaw dahil kung gagawa ito ng gulo ay mas masasaktan lamang siya lalo. Subalit biglang nagpakita si Suho mula sa itaas ng bangin na tiyak naramdaman ni Arsia ang presensya ng ating bida kaya naman agad niyang hinawakan ng descendant ng Frost Monarch habang si Granga naman ay handa na itong kalabanin. Tanong ni Suho kung sino daw sila Arsia at saan nila dadali ng batang Circa habang ang bata naman ay namumula kahit naiiyak sa mga oras na to. Sinuntok ni Suho si Granga pero hinarang ni Granga ang kanyang sandata at sa kanilang pagsasalpukan ay isang malaking impact ang nagawa sa paligid. Halatang hirap si Granga sa depensang kanyang ginawa pero nagpalabas ito ng mana upang balutin ng kanyang sandata at isa muling pagsabog ang naganap habang sila Arsia ay nagmamadaling lumayo sa pinangyayarihan ng laban. Tanong ni Pia kay Arsia kung ano ang kanilang gagawin dahil ngayon daw ay kinakalaban ni Granga ang Shadow Heir at sagot ni Arsia na magmadali na si Pia na buksan ang gate. Sa pagbukas ni Pia ng gate ay naisip ni Arsia na ayon sa kasalukuyang lakas ni Suho base sa nakita nila sa kanyang insekto ay hindi madaling magagawa ng bida na mapigilan si Granga at habang kinakalaban daw ni Granga si Suho ay sasamantalahin nila ang pagkakataong ito para tumakas kasama si Circa. Subalit biglang nagsalita si Suho at magtatanong kung saan daw binabalak nila Arsia na pumunta sapagat ngayon ay nakaluhod na si Granga dahil natalo na siya ng bida at habang walang malay si Granga at umiiyak naman si Circa ay sinabi ng bida na ibigay daw sa kanya ang bata dahil sa mga oras na ito ay nasa level 75 na ang ating bida. So hanggang dito na lamang ang chapter na to at abangan natin ang mangyayaring laban ni Arsia kay Suho at ang laban ni Lim Tae-gyu laban sa dalawang S-rank hunter.